Pwede rin bang sabihin ni Noynoy na ang budget ng Office of the President ay ilagay niya rin na sa Treasury para sundan siya ng lahat? Okay. Dahil may budget naman yan kung saan dadalhin yung mga pera, di lahat naman yan sa Treasury, kaba ng bayan. Di ba? So, mas maganda. So, ibig sabihin, malinaw, no? Lumilinaw po ang ating talakayan na tunay nga ang kasabihan na ang pagmamahal sa salapi ng sobra-sobra ay mukhang siyang nagiging ugat ng alinmang kasamaan dito sa mundo, maging sa ating bansa. Kaya't kung matututo lang marahil ang ating mga politikong talikdan ng pagmamahal sa sobra-sobrang salapi, ay posible nga sigurong mabuhay tayo ng sagana. Di ba, attorney? Okay. Meron naman din sinabi siya pang ating mga huling post na ito, pero maganda itong sinabi niya. Naniniwala akong hindi lahat ng nagsisilbi sa gobyerno ay corrupt. Yes. Sa katunayan, mas marami sa kanila ang tapat. Pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasiya. Ibig sabihin, marami namang rank and file na government employees na matatapang yan, may prinsipyo. Ang walang prinsipyo at mga duwag at dahil nagtatago sa dami ng pera ay yung mga leader ng mga department secretary at yung mga undersecretary, yung mga broker nila, yun ang nagtatago. Kaya ito, parang sinabi na rin ni Noynoy dito, tulungan siya na siguro makuha mga ebidensya, kung meron silang nalalaman ay ipagtapat nila at ibigay ang ebidensya para magiging whistleblower para sa katarungan at sa hustisya. Tama, no? Meron pa rin text dito si Dennis Mohano, kaya lang patay na po ang ating cellphone na lowbat, no? Hindi na kanyang lowbat, no? Pero nabasa ko ang kanyang text, ang essence na kanyang text ay pampapogi lamang yung mga pork barrel na yan, no? Ginagamit yan ng mga politiko upang mahawakan nila ang kanilang mga constituent, di ba, attorney? Kaya siguro ito yung magiging konklusyon ng ating programa sa araw na to. Dahil alam naman po ninyo ang ating programang Mate, tayo po ay tumutukoy ng mga pangunahing problema, pero kahit na paano, bago tayo matapos ay magkakaroon ng parang konklusyon sa ating tinatalakay, at batay sa ating natalakay at batay na rin sa text at tawag ng ating mga callers, ay naniniwala po tayong lahat na ang ugat talaga ng kahirapan dito sa atin ay ang sobrang pagmamahal sa salapi at pagprotekta sa ating bulsa, lalo na ng mga namumuno sa atin, at yan ay ang ayaw na ayaw nilang matanggal sa kanila. Sana'y magtuloy-tuloy ang panawagan ng Pangulong Noynoy Aquino ni Pinoy na setting by example. Sinimulan po niya sa isang maliit na paraan ng pagsunod sa batas trapiko. Sana po'y magtuloy-tuloy yan hanggang sa maabot mo ang tunay na dahilan ng korupsyon, at yan ay ang pork barrel, no? Sana gaya ng sinasabi nga ni attorney dito, ay matuto sana tayong ang lahat ng salapi ng bayan ay wag na pong dadaan sa mga politiko, kundi nandyan na lang sa treasury, at ang mga mambabatas ay gumawa na lang ng mga batas na makakatulong para sa pangunlad ng ating bansa, at syempre ganun din ang mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Narito ulit si Attorney Jerry Del Mundo upang magbigay po sa inyo ng mga parting words at ibibilin po sa ating lahat upang sa ganoon ay maging malinaw po sa atin na maging tayong ordinaryong mamamayan ay meron po tayong tungkulin. Sumusunod na po sa batas trapiko ang ating Pangulo, so wala na rin po tayong karapatan para sumuway sa batas trapiko. Attorney? Ayon sa ating saligang batas, 3 lamang itong sentences na nasa ating konstitusyon. Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. Pinahalaga ng Estado ang karangalan ng bawat tao at gagarantiyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay, pampamilya, at dapat pangalagaan at patatagin ng pamilya bilang isang saligang institusyong panlipunan. Yes. Dito po kami nag-uumpisa pa lang, nagsisimula na sa mga susunod na linggo, tatalakayin natin ang mga specific na mga solusyon na makakatulong sa Pangulong Noynoy sa administration, at magigising ang ating mga kapatid sa Kongreso, mga kapatid sa Senado at sa lahat ng sangay ng gobyerno na ang Pilipinas ay may pag-asa pa dahil sa pagbabago na umpisa natin
ng ating mga taong bayan ng nasa gobyerno ngayon ng Pangulong Noynoy Aquino. Marami pong Okay. salamat. Mabuhay kayo. Maraming salamat, attorney. At syempre, wag mong iiwanan ang ating programa dahil gaya nga ng sinabi mo, marami tayong dapat na imungkahi sa ating bagong administrasyon dahil unang-una ang pagtanggap sa mga kahinaan ng ating kasalukuyang sistema ay siyang magiging simula ng daan para mabago kung alinman ang mga maling nangyayari sa kasalukuyan. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.